presidente ng Alam mo bansa. ano dahilan? Bakit kaya? Ano? Sobrang insecure sila. Oo, no? Yun. Parang Alam nila na there is friendship between them. Hindi pala. So, naloko daw siya. Ikaw pa ngayon ang nabudol. Mal ka? Gigil ako sa isa. Hindi niya babanatan ng kapatid niyang bangag, pero didikit siya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na kung saan yung kapatid niya, walang humpay na binibra itong si Tatay Digong. Palakpakan ho natin itong ating senador na merong babang kahugis ng mangga. Ibang klase ho talagang trumabaho itong mga taga third floor studio. Napakalilinis. Nadali na naman ho nitong si Sir Marlon, ha? Tandaan ho natin, kadalasan, ang sakit ng mga, mga politiko at marami sa mga Pilipino. Ang sakit ho nila, insecurity at inggit. Yan ho ang problema sa mga Pilipino. Kaya kayo, huwag kayong mainggit para sa mga tambaluslos at mga bangag dyan sa Malacanang. Tanggapin nyo na kahit anong gawin nyo, mahal ng sambayan ng Pilipino, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Palakpakan. Diba, yun lang naman ho insecure ho sila. Kasi hindi ho nila matanggap sa kabila ng pangwawarak nila, pangwawakwak nila dito sa mga Duterte na to. Bakit ang dami pa rin taga-suporta sa social media? Bakit nandyan pa rin si PH Update? Bakit napakarami pa rin sumusuporta kahit maglakad ka sa karsada dito sa mga Duterte na to? Ano ho bang meron sa mga Duterte na to? Pag-usapan ho natin yan. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gustong sumali sa ating community. I-click nyo lang ho yung join button para kayo ang pinakaunang makakita, no? Kasi unang lumalabas yung ating mga reaction video doon sa ating mga member. Tapos doon sa ating mga regular subscriber. Click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo ang pinakaunang makakita. Pag-usapan ho muna natin itong mga maiinit na kaganapan sa social media. Siyempre, balik na ho tayo sa ating original programming. Pagka ho merong hearing, bakbakan ho muna natin yung mga hearing para malaman ho natin sa susunod na araw kung ano yung kaganapan sa politika. Dito ho, napanood ho natin yung mga hearing kahapon pero meron pa ho tayong ibang mga susundutin doon sa mga sinabi ni Garma, yung paghingi niya ng sorry doon sa mga biktima. Mamaya na ho yun mga kababayan, pero dito focus ho muna tayo sa mga ibinahaging larawan ng SMNI News galing ho dito kay Senator Christopher Bongo. Former President Rodrigo Duterte bumisita kay Iglesia ni Cristo Chief Executive Minister Eduardo Manalo. Kasama si Sen Bongo ngayong Sabado, Oktubre 12. Ayun na nga mga kababayan, kung inyong napansin, di ba, noong bumisita itong si Vice President Sara Duterte sa Naga at pinuntahan niya, nagpunta siya doon sa fiesta ng Peña Francia. Balikan muna natin na mabilisan yon. Kinabukasan, bumisita itong si Abalos at itong si Revilla. Pansin niyo ho yun? Pero, noong bumisita ho itong si Vice President Sara Duterte, nag-courtesy call siya dito kay Eduardo Manalo. Wala hong nagpuntang taga-administrasyon para bisitahin, para i-recognize yung kontribusyon ng Iglesia ni Cristo sa ating bansa. Pagka merong kalamidad, yung kanilang mga ginagawang pagtulong sa ating mga kababayan, wala akong nagpadala. Ano ho ba ang meron sa administrasyon at INC? Ayaw natin mag-intriga dito kung ano lang yung mga nakikita natin. Kay Vice President Sara Duterte, nung nagpunta siya sa Naga dahil dyan sa piyesta ng Peña Francia, nataranta ho, nagpanik ho yung mga bangag dyan sa Malacanang. Pinadala ho nila nagpunta ho ang kanilang mga kaalyado na si Abalos at nitong si Revilla kinabukasan. Mabilis pa sa alas 4, ika nga. Ang aga alas 7 pa lang ng umaga, nakita na natin yung mga larawan. Ngayon ho, nung nagpunta si VP Sara para i-recognize ang kontribusyon ng INC sa ating bansa, at binisita nitong si VP Sara, ang leader ng INC na itong si Eduardo Manalo, wala ho tayong narinig na bumisita na taga-administrasyon para gawin yung courtesy call na ginagawa ng Estado taon-taon dito sa Iglesia ni Cristo. Tama, mali? Meron ho ba kayong nakitang sumunod kay VP Sara? Wala ho. Ngayon, sa pagbisita ho nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito kay Eduardo Manalo, ano ho bang ibig sabihin niyan? Tandaan ho natin, kagabi, yung isa doon sa task force na binuo para i-replika yung ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao at gagawin sa buong Pilipinas. Binanggit ho nitong si Garman, nakaladkad na ho ang
INC doon sa sworn statement niya. Bakit kailangan na ilagay doon sa sworn statement na INC member? Mga kababayan, ganyan din ho ang ginawa sa KOJC. Medyo sinundot-sundot ho nila. Hindi ho nila rinektang binira na ganyan. Nag-umpisa ho sila doon sa kay Ka Eric, kay Doc Badoy, yung pagtatanong nila. Maya-maya, umakyat na ho ang problema hanggang sa pinakataas ng KOJC. At tayo ho, base dito sa ating mga nakikita na to, sana wag gawin dito sa INC dahil malaking kaguluhan ho yan. Malaking kaguluhan ho yan, no? Malaking kaguluhan. Ito anuhin nyo. Itong sinasabi ko sa administrasyon. Hindi naman sa tinitingnan ko na mas superior ang INC sa KOJC. Hindi ho ganun yun. Hindi ho ganun na ibig sabihin dito. Yung sa KOJC talagang mababait yung mga miyembro. Talagang pinanindigan nila na kung ano yung utos ni Pastor Kibuloy na mahalin mo ang iyong kaaway. Hindi ho sila nakipag kung ano-ano man ginawa nila. Pero dito sa INC, di ko naman sinasabi na makikipag-away ang INC. Pero base sa ating nakikita, malaki ang KOJC. Pero malaki ho ang INC. Saan ho ba kayo nakakita ng baryo na walang simbahan ng INC? Diba? Karamihan ho, pagka dumaan ho kayo sa isang lugar, sigurado merong simbahan yan yung INC. At yung pagkakaisa ng mga yan pagdating ng kampanya ay talagang napakasulido ho. Ano ho ba ang pinaplano ng administrasyon ni Marcos Jr. diyan sa pagkaladkad ng INC diyan sa sworn statement na yan ni Garma? Pero ang atin lang ho dito mga kababayan, kung ano pa yan, wag na ho nilang susubukan. No? Kung inaakala ho nila na madadaan nila sa takutan, kasi pwede nilang ipakita yung ginawa nila dyan sa KOJC dito sa mga INC na kung sakaling ganyan ang gawin nyo sa susunod na eleksyon, kung sino man ang suportahan nyo, di malabong ganun din ang gagawin namin sa inyo. Ito kumbaga ano lang to, kumbaga ito lang yung mga posibleng mangyari. Kasi nga bangag unpredictable. Kaya yung mga pag-aanalisa natin dito o yung mga naiisip natin dito, unpredictable din. Kailangan mong anuhin, kailangan mong subukang arukin yung kaisipan nitong mga bangag sa Malacanang. Di ba? Nagpapakita, meron silang ginagawang sample na religious group para sa susunod na eleksyon kung sakaling medyo dispalinghado o hindi magustuhan ng administrasyon yung mga gagawing desisyon itong mga religious group na to, pwede nilang iharap ang KOJC sa kanila. Ano ho ba sa tingin nyo ang pinaplano ng administrasyon na to? Ilatag nyo ho sa baba. Pero ang atin dito, yung pagkakasunod-sunod ng event ng mga pangyayari, sa tingin ho natin, may tiwala ho tayo dyan sa INC na alam ho nila ang mga nangyayari ngayon sa ating bansa. At panigurado ho, tatayuan ho nila kung ano ang tama, kung ano ang nararapat sa susunod na eleksyon. Tignan ho natin itong mga larawan na lumabas dito sa, anong tawag dito? Dito sa Facebook page nitong si Senator Christopher Bongo. Kasama pala tong si Senator Amy Marcos Mangga. Ito siya, kasama. Nako po, ano namang ginagawa mo dyan, Amy Marcos? Kailangan niyang pumapil. Hindi niya babanatan ng kapatid niyang bangag. Pero didikit siya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na kung saan yung kapatid niya walang humpay na binibra itong si Tatay Digong. Palakpakan ho natin itong ating senador na merong babang hugis ng mangga. Nakita niyo na ba yung lumang larawan ng ali na yan? Naku po, ang haba ng ano niyan. Parang si Ay. Ito mga kababayan. Ano lang naman yun. Medyo lambing lang natin kay Sen Aimee yun. Sen Aimee ikaw, huwag kang mapipigan. Ito yung mga ilan sa larawan. Nitong ilinabas nitong si Senator Christopher Bongo na kung saan katabi ho ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, etong si Ka Eduardo Manalo, kapatid na Eduardo Manalo. Palakpakan naman ho tayo dyan mga kababayan. Palakpakan ho tayo. Okay, punta na ho tayo sa ating pangalawang pag-uusapan. Natuwa ho tayo dyan sa ating nakita na yan kasi yan ho talagang nagpapakita lamang na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, consistent lang siya. Noon kasi sa mga nakalipas na panahon, ginagawa din ho niya yan. Kayo na magbigay ng kulay kung anong gusto niyong gawin. Kung anong gusto niyong kulay,
Kung paano nyo kulayan yung mga larawan na yan, nasa sa inyo na ho yan. Pero ang atin dito, walang halong politika yan. Okay? Ano lang ho talaga yan, pagrespeto, talagang naniniwala itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pinaglalaban, sa mga nagawa ng ating mga kapatid diyan sa Iglesia ni Cristo. Ito mga kababayan, lipat ho tayo dito kay Ayun. Yan na nga ba sinasabi natin? Pakinggan natin itong ating Lolo Crocs dyan sa House of Representatives kung ano ang kanyang mga masasabi at kung iimbitahan na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga susunod na hearing ng kanilang WAD na committee dyan sa House of Representatives. Grabe, napakanta nyo si Garma, no? Galing naman si Lolo Crocs. Pero ang relo niya dyan, talagang speaking of relo, nakaganyan ho siya. Diyan, panoorin niyo. Tingnan niyo na lang. Hindi mo natin alam yung brand. Pero sa tingin ko, target lock na to kay Sir EB. Sir EB, anong balita? Meron bagong relo to itong si Lolo Croc natin. Ito, pakinggan natin. Pakinggan. Game. So just to clarify, there Oh. was no invitation per se to President Duterte. In-inform niyo lang siya dati, sir. Well, in my committee, Human Rights, we invited him, but he was able to come. So, ngayon, hindi lang siya inimbita. Do you consider inviting him in Yes, light of with the weight, sir. The thing is, ayaw naman namin na tumagal ng ganito. If we're going to invite him, Kunyari, medyo kunyari may, ano ho yan doble kara yung mama na yan. Si Paduano ang tirador, etong si Abante, kunyari gigitna. Pero gustong-gusto niya naman yung mga nangyayari kay Shuy. Hindi naman pwedeng ganito katagal. Iimbitahan natin. Kunyari, magpakita tayo ng konting courtesya sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero binibira natin siya sa mga testigo, sa mga sworn affidavit na lumalabas diyan sa Quad Committee na yan. Palakpakan na ho natin. Ganyan ho yan. Kaya yung mga tagasunod, yung mga naniniwala diyan sa mama na yan, hindi lang doble kara yan. Kudrado ang ulo niyan. 3 ho ang pagmumukha ng mama na yan. Di ba meron doble kara? Hindi kudrado yan. 3 ho mukha niyan. siguro, konti lang. Siya lang siguro. Sir, Senator Bato and Senator Bongo, there are two very key personalities na nababanggit na. Would you consider inviting na rin them? Siguro, Senator Bato, yes, because Wala puro siguro kang matanda. Talaga si Paduano, oo. he has to answer a lot of things. He has to answer a lot of things. Ang dami nga magagandang punto nitong si Senator, si Sir Admar dun sa uling video natin, di ba? Bakit si Garma ang kakausapin nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte para gumawa ng task force na gagayahin yung blueprint na ginawa nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte diyan sa Davao at i-implement sa buong Pilipinas. Bakit si Garma? Dapat si Garma na lang pala naging chief PNP natin. Hindi na tong si Senator Bato de la Rosa na nagkokwa. Huwag ganun. Okay, wag ganun. Wag niyo kaming lokohin. Wag niyo lokohin yung sambayan ng Pilipino tapos sumingit. Oy, Buster shout out kay Buster, idol natin. Galing ng mga punto de vista niya. Bilib. Ayos. Ang huhusay ng mga punto de vista ni Buster, yun ang mga talagang malulupit na vlogger. Pagka naglatag ng punto de vista, ay talagang pagkasinundan mo yan, matutumbok niya na puro kabalbalan ng mga pinaggagawa nila dyan sa, may lamo ka, dyan sa House of Representatives Committee. Tuloy natin, ito si Lolo Croc. Sir, pero wala ba yung problem sa... Lolong na lang. Tawag natin dito. Kung meron na tayong tambalos-los, ito si Lolong. Largest saltwater crocodile in the Philippines. Ano ba yun? Fresh water o salt water? Hindi, basta ito. Largest crocodile in the House of Representatives. interparliamentary courtesy, magkakaproblem Ano ilalagay na natin dito? pag-iimbita Ito tayo na ng lang. senador sa House probe. The only problem is that he might just maintain his inter-parliamentary courtesy reason. So, they respect naman namin. Although kami naman, pag inibitahan kami ng Senado, pupunta kami. Mga walang niya kayo eh. Saka hindi naman kayo imbitahan doon, maglalabas ng resource person kung ano-ano pinagagawa nyo.
Hindi naman kayo hindi naman sila gagawa-gawa ng mga sworn affidavit. Hindi nila ibababa ang level ng Senado kagaya ng ginagawa. Ay, sa bagay, kaya nga lower kayo di ba? Hindi naman kayo tatawaging lower kung yung standard nyo, kasing taas ng nasa Senado. Kaya yung House of Representatives, mananatili na lang hong sa babayan. Ha? Mananatili hong mga talunan itong mga aso ni Tambaluslos. Kahit anong gawin nyo, mananatili kayong talunan. Yun lang yun. Tanggapin nyo na mahal ng sambayan ng Pilipino itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa totoo lang, mga kababayan, kagabi sobrang nalungkot ho tayo doon sa mga nangyari dyan sa House. No? Pero anong magagawa natin? Politika is politika, ika nga. Kumbaga, kahit ano pang hihahin sa iyo sa bawat araw, kailangan mong tayuan yan. Kahit ano pa yan, kahit na ano pang iakusa kay Tatay Digong. Dahil alam naman natin na yung kapakanan ng sambayan ng Pilipino ang nasa utak niya nung naging presidente siya. Kayo ho ba dyan sa pag-iimbestiga nyo na yan? Kanino kapakanan? Kay Kerwin Espinosa? Kay doon sa tatlong drug lord na nagurgur sa loob ng kulungan? Doon sa mga biktima ng illegal na droga na kung saan hindi naman sila magiging biktima kung hindi sila nakialam dyan sa illegal na droga na yan. Kami ho dito, kay Tatay Digong, yung mga ordinaryong Pilipinong hindi involved sa ipinagbabawal na droga. Yung mga ordinaryong Pilipinong gusto lang mamuhay ng tahimik, yun ang gusto namin dito. Yun ang pinaglalaban namin dito. Kaya hindi namin alam kung ano pinaglalaban nyo dyan. At kung ano man yan, tigilan nyo na yung mga insecurity nyo, mga inggit. Pagka-inggit kasi, ganito tikit. Ganun lang yun. Suportahan nyo. Kung ako sa'yo, huwag ho kayo mainggit. Yan ang pinakakalaban ng isang tao, yung mainggit. No? Huwag ko kayo mainggit. Napakapangit ng inggit na yan. Wala ko kayong mararating dyan. Wala kayong mararating. Makikita nyo yung mga taong inggit, kahit na anong gawin nyo dyan, hindi nyo mapapabagsak yan. Tingnan nyo si Tatay Digong, hindi inggit yan. Wala nga siyang pakialam sa inyo eh. Yung mga taong hindi inggit, makikita nyo ho yun sa kanilang mga pamumuhay. Masaya, kahit na anong gawin nyo, hindi mapapabagsak. Yung mga taong inggitero naman, kahit hindi nyo ho pabagsakin yung mga yan, babagsak at babagsak yung mga yan. Tingnan nyo yung ginagawa nito mga congressman na to. Diba? Dahil inggit sila kay Tatay Digong, hindi nila matanggap na sobrang mahal ng sambayan ng Pilipino itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Insecure sila sa kanya. Ano nangyayari? Sila mismo hinuhukay nila ang kanilang political career, ika nga. Pero si Tatay Digong, dahil hindi inggit, dahil hindi insecure, dire-diretso lang. Alagwa lang sa pagtaas, ika nga. Umaalagwa lang siya, dire-diretso lang. Ganyan lang ho yan. Kahit sa buhay ho natin, pwede ho natin i-apply yung prinsipyo na yon. Huwag ho kayong mainggit, huwag ho kayong ma-insecure. Kasi kahit ano pa yan, pag linamong kayo ng inggit at insecure, naku po, kawawa kayo, for sure. Kita ho natin yan. Ito mga kababayan. Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, pag-usapan naman ho natin ang naging live nitong si Third Floor Studio kaninang umaga, yung kaugnay ho ito doon sa mga nangyaring kabalbalan dyan sa House of Representatives kahapon. Ito mga kababayan, pakinggan ho natin. Game. Mulat-mulat. Actually, Marlon, yung admin ngayon, itong Marcos Jr. admin, it seems as if, maka-Duterte. Paano maka-Duterte? Aba, lahat na lang ng istorya ng Duterte, talagang hinukay nila. Pero ibinaon nila yung mga mabubuting ganawa. Correct. Oo. Ayaw talaga nila tantanan. No? Ayaw nilang tantanan. Parang wala na silang alam na ibang trabaho ngayon sa Kongreso. Kundi halongkatin at hanapan ng baho at butas ang pamilya Duterte. Parang ang mandato nila ay yung bang pabagsakin ang mga Duterte na hindi naman na nakaupo ngayon. Kagaya ng isa. Alam niyo mga kababayan, hindi natin maintindihan dito. Tama naman tong si Madam Pamela No? Hindi naman sila inaano ng mga Duterte. Yun lang naman mga aksyon nila, yung mga polisiya nila, ang kumbaga napupunan nitong mga taga-suporta ni Tatay Digong, tayo. No? Itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kagaya na lamang ng charter change, kagaya na lamang itong mga ayuda na to, kagaya na lamang, di ba, yun lang naman ang napupunan natin. Bakit kung sila nasasaktan doon? Sila naman may kagagawan. Gagawin nila, tapos pagka pinuna sila, magagalit sila.
Yan tuloy, ayaw hong tantanan itong bangag na administration na to. Itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lahat ng Duterte. Kung pwede lang nilang habulin, pati itong si Kitty, habulin siguro ko nila. Isang Rodrigo Roa Duterte na dating presidente ng Alam mo bansa. anong dahilan? Bakit kaya? Ano? Sobrang insecure sila. Oo, no? Yun. Parang, Alam nila na sa darating na midterm elections at saka sa year 2028, maaaring makabalik sa pwesto ang pamilya Duterte. Natumbo ko nitong si Sir Marlon. Napakaulit. Insecurity, inggit ho yan. Inggit. Gagawin ang lahat. Gagawin ho ang lahat para masira itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. No? Naku. Kaya yung mga nakikipagkasundo dito sa administrasyon na to, mag-iingat-ingat ho kayo doon sa mga nakialyansa ng mga partido. Naku, yari ho kayo dyan. Hindi nyo alam ang pinasok nyo. Kasi kami dito, nakikita namin ang pulso ng sambayanan. Kayo, nandyan kayo. Akala nyo, yung mga nakapaligid sa inyo, nagbubulahan kayo sa mga partido nyo. Malakas tayo. Dapat sa admin tayo. Meron pera, makinarya, ganyan. Wala. Ngayon, makarami sa mga botante, medyo, naiintindihan na nila, nakakababad sila sa politika. Nakikita nila kung anong tunay na nangyayari sa ating bansa. At kinukumpara ho nila ito doon sa nagdaang administrasyon. Halimbawa, bibili ako ng 1 kilong bigas. Grabe, ang mahal naman yan. Ano ba yan? Anong kaagad papasok sa utak niya? Buti pa noong administrasyon ni Digong ang baba. Ngayon, bibili siya ng gulay. Magkano to? Grabe, nung panahon ni Digong, 3 piso lang to. Ngayon, 10 piso na. Yun kasi yung mga Pilipino eh. Di ba? kasi alam mo, sa haba ng dekadang hinintay nila, halos 4 na dekada, Marlon, ang hinintay nila para sila ay makabalik muli sa pwesto. At ang tingin ng karamihan, Marlon, sinayang lang nila ang pagkakataon. Dahil, kita mo, nandiyan sila. Una pa lang, kampanya pa lang, sinasabi na niya na ang gusto rin lang naman niya talaga ay maglingkod sa ating bansa. Pero iba ang sinasabi naman ng isang Amy Marcos na re-electionist for midterm sa Senate, na ang sinabi niya ay gusto lang din naman niya ma-redeem ang pangalan ng kanyang angkan. Totoo naman, pwede mo naman doable naman yun kung ginawa mo ng tama. Pero ang tanong, na-redeem ba nila? Sa nakalipas na kulang. Hindi, yung paano mo ba i-redeem? Gagawa ka ng tama. Kahit hindi mo i-redeem, kung gagawa ka ng tama, mariredeem mo yon, Senator Amy. Anak ng toko. Hindi natin alam kung ano bang gusto nyong i-redeem. Baka hindi yung reputasyon, yung dignidad ng iyong pamilya yung gusto nyong i-redeem. Kasi tayo, nagre-redeem din tayo. Kaso iba yung rini-redeem natin. Pero itong si Senator Amy, napapaisip tuloy ako. Gusto niyo bang i-redeem yung inyong mga tagong yaman sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, sa iba't ibang bahagi ng mundo? Ikaw, Sen Amy, ano ka na? Ka na lang sa akin, tapos na yan, bingo ka na. 3 taon nilang panunungkulan sa Malacanang. Hindi nasadlak sila dun sa moment na talagang they were hated by so many people. Lalong lumala, no? Lalong lumala. Lalong naging mabaho at mabantot ang pangalan ng pamilya Marcos. Pagkakataon mo na to nakabalik ka sa limelight, nakabalik ka sa ngalan ng politika, dapat pinaghusayan mo na ang iyong trabaho. At bilang patunay, hanggang ngayon, hindi man lang tumaas ang trust ratings ni Marcos Jr. kung ikukumpara naman sa isang Sara Duterte, ang ating Vice President, na hanggang ngayon may 61% trust ratings. Ay, ang taas mo, 61%. Tapos alam mo na may namimigay ng ayuda, 31%. Ito namang namimigay ng ayuda. Yung 61 mataas yun. Ngayong mga panahon na to, base sa mga nangyayaring pagtaas ng mga pangunahing bilihin, ang daming kriminalidad, illegal na droga, issue sa bansa natin, yung 61% na yun, mataas yun. Pero kung ikukumpara natin yung trust and approval o trust rating nitong si VP Sara kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naku po, hindi sumadsad ang trust and approval rating ni dating Pangulong Rodrigo sa 61%. Naglalaro yan, 70, 80. 80 pa nga yan di ba? Pero dito kaya yung noong pagpasok nila, di ba, taas, talagang alago yung approval and trust rating kasi nandun pa sa yung ang sasaya pa ng mga tao, napanalo nila tong si Makoy, itong si Bangag.
Oh, ngayon tataas na. May tiwala kami. Very optimistic yung mga tao na talagang gagalingan itong dalawa na to. Pero nagtagal-tagal, bigla hong yung expectation ng sambayan ng Pilipino, hindi huwakma doon sa performance ng pamahalaan. Kaya talagang yung bagsak ko, ang taas alam ko nag-80-70 yung ano nila noon, yung approval and trust rating. Bigla naging 61. Ang laki ng binaba noon, ha. Kaya yung iba't iba ginagawa nilang issue, yung biglang sadsad ng trust rating and approval rating ng mga majority naman, lahat naman ng official ng pamahalaan. Pero kung pagbabasihan natin yung approval at trust rating ng mga kasama nitong si Vice President Sara Duterte, napakataas pa rin nitong si VP Sara. Kaya hanggang sa ngayon, takot na takot pa rin itong mga tambaluslos at mga bangag dyan sa Malacanang dito kay Vice President Sara Duterte. Yun lang yun. Yudang to, bakit kasali ka sa rating na yan? Ano ka ba? Sino ka ba? So patunay ito na hindi epektibo yung ginagawa niyong paninira at sa halip, lalo lamang itong nakakakuha ng simpatsya. Lalo pa itong nakakakuha ng paghanga sa pamilya Duterte dahil yung legacy ni PRRD patungkol sa war against drugs ay pilit pa rin nilang sinisiraan samantalang taong bayan na mismo. At marami rin mga government officials and police officials ang nagsasabing nung panahon ni PRRD talagang nawala ang pagbenta ng mga ipinagbabawal na gamot at yung mga kriminalidad natakot. Ayan, Marlon, ang mahirap pagka sa yung outgoing president at incoming president, but the outgoing president raised the bar too high, ika nga, yung sa payak na pagpapaliwanag, very good siya sa kanyang performance nung siya ay presidente. Susundan ka ngayon ng isang bopols. Ano bang ibang salita sa bopols? Bobo. Hindi, di ba yung bubok na walang Bangag. gagawin, tama? Naalala ko na naman yung mga estudyante. Ang nanay ay ilaw ng tahanan. Ang tatay ay haligi ng adi. Napanood nyo ba yun? Pati yung mga bata ngayon, pati yung mga magulang nila, baka napagkakamalan na huli ng mga adik ka lang ako. Na yung walang inisip kundi ang sarili, talagang your bar will be nothing compared to the raised bar nung umalis, nung pinalitan yung mo. sinabi mo na walang inisip kundi ang sarili. At walang inisip kundi siraan yung pinalitan niya. Oh. Dahil alam niya na hindi niya ito malalagpasan sa larangan ng legasiya at good governance. Kaya lang, Marlon, napakamali niyan eh. Kasi kada effort mo na pagbibigay oras doon sa paninira sa kabila, napapagsawalang bahala mo na ikaw mismo kailangan mong mag-perform at magtrabaho. Masyado kasing focus dun sa yung energy mo masyadong focus dun sa paninira sa isa. Partikular natin sa Kongreso. Ano na ba ang batas na napagtibay nyo? At nakakailang hearing na ba kayo? Ano na ang napala ng mamayang Pilipino dyan sa serye ng pagdinig patungkol sa Quad Committee at patungkol sa POGO? In aid of legislation. So, nauubos na ang oras nyo, nasasayang na ang pera ng taong bayan. Hanggang ngayon, hindi pa rin nararamdaman ng kumakalam na tiyan ni Juan de la Cruz. Uy, totoo kung may yan. naitutulong ba ito o wala. Totoo yan. Alam mo bang pinost ni Miss Cathy Binag yung pahina ng 20 pesos na bigas sa Kingmaker? Oo, talaga. Oo, parang sinisisi ka nga niya eh. Nabasa ko yung pangalan mo doon. Uy, parang nakasakto doon sa pangalan ni Marlon. See you soon. See you soon, Miss Cathy. Magbabakasyon yata ang Ano pagkakapost niya? Oh, hindi, lang, yung page lang. Parang yung very specific doon sa page ng 20 pesos na bigas. Na I think it's also high time na hanapin ng mga tao to eh. Parang nag-disappear na, ibig sabihin nag 24 hours na yung posting niya. Naka-my day. Anong nakalagay ron? Yeah, yung page nung yung parang yung 20 pesos na bigas. I forgot the break title yung sa 20 pesos na bigas eh. Di ba may specific break title yon na parang yung page na yon specific for the 20 pesos na bigas. Ibig sabihin lang, naalala natin lahat na meron tayong singilin na gano'n na 20 pesos na bigas. Bukod sa marami pang ibang singilin na kagaya ng
ng 5,500 flood control. Yung bilang ng araw ng mga smugglers. Yes, smuggler na Sana, yan. taon na Oo. binibilang natin, mga ate at kuya. Nagsawa na nga yung mga nagbibilang, Marlon. Sobra. Eh. Nawala na. Nawala na yung mga nagbibilang kasi alam nila na wala naman talaga At silang ang aasahan. masaklap, ang mas pinagtutuunan nila ng pansin ay ang walang kakwenta-kwentang revelation ng isang self-confess na drug lord na si Kerwin Espinosa na alam natin na ang direksyon talaga ng kanilang pagdinig ay papunta kay Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa claim niya kagabi sa Huwad Committee hearing na yan ng good governance, Marlon, isiniwalat ng isang Kerwin Espinosa na di umano'y siya ay pinilit ng isang back then PNP Chief General Bato na is he General? PNP chief siya, no? PNP Chief Bato na na pinilit daw siyang sabihin na si Laila de Lima, Senator Laila de Lima back then was involved in drugs. Yung statement ni Kerwin Espinosa noong mga panahon na yun, this was 2019, di ba? O 2020. May ebidensya ron, may resibo. Kasi ang sinabi ni Kerwin Espinosa, nagbigay siya ng 8 million pesos at nagkita sila sa Baguio City. At may retrato. Kitang-kita yung retrato, nagpakuha mismo si Secretary Laila de Lima, na Justice Secretary noon, at saka si Kerwin Espinosa. So ibig sabihin, malapit na malapit sa katotohanan at ito yung katibayan na talagang nagkita sila sa Baguio para doon ibigay yung donasyon para gamiting pondo ni Laila de Lima. Base ito sa unang statement ni Espinosa. Pero yung mga matibay na ebidensyang yan, Marlon, siya ngayon dinadownplay ng Kongreso. Dahil nakikita ng Kongreso na parang may influensya na sila dito sa Kerwin Espinosa na sila ang maging tama sa pagdinig na ito at maibaon o maidiin ang isang PRRD o Senator Bato sa pagdinig ng kaso, talagang lahat ng may ebidensya noon, dinadownplay na nila. Ano ba mapapala ng mga kongresistang ito na pag sinabi nila na bigo yung war against drug campaign niya, no? Ano ka ni ba, PRRD? Marlon? Alam mo ba yung sa TikTok na, give my money? Yun. Kasi merong gula, ika nga. May budget yan. Kung sino ang pinaka-very good na makapagpa-pin down sa isa sa mga allies ng Duterte o mismong si Duterte, siya ang may black bag na kagaya ng meron si Tararing Tarariela. At saka yung sa Okada. At sa Okada na luggage yun, Marlon, luggage yun. Walang-wala yan sa duffel bag kung luggage ang hinihila mo palabas ng hotel. Tanungin natin yung mga kababayan natin. Mas importante ba yung nangyayaring pagdinig na ginagawa ngayon ng Quad Committee kaysa pagtuon ng pansin na bumaba ang presyo ng bilihin? Makamit yung inaasam, yung pinangakong 20 pesos per kilo ng bigas. Di ba? At yung trabaho, yung inaasam na decenteng trabaho ng mga ating kababayan na hanggang ngayon may mga naglalaban, may mga nagsusulong doon sa provincial rate di ba? Nung sweldo at yung end of contract. Yung endo. Akala ko na-address na yung endo na yan. Hindi. And ngayon, na nila ngayon, sinasab ko na lang yung mga kontrata. Di ba? Ang laging kawawa rito, yung mga ordinaryong mamayang Pilipino. Yung paglutang ni Kerwin Espinosa na yan, Marlon, at ang pag-i-expose niya na di umano'y pinilit siya ng isang Senator Bato de la Rosa. I don't know if it was also yesterday na naglabas naman din ng hinaing ang isang Senator Bato de la Rosa na sinabi niyang iharap niyo sa akin yan, susuntukin ko yan dahil sinungaling siya. Hindi ko masisi si Senator Bato. Ako rin Bakit ganun yung galit ako rin, niya? oo. Patanong ko lang, Pap. Ito bang paglabas ni Kerwin Espinosa papuntang Kongreso, merong court order to? That we don't know. Pero ang tanong din dyan, Marlon, i-counter ko lang yung tanong mo ha. Oo. Meron bang batas na nirerespeto ang Kongreso ngayon para sila ay nasa tamang proseso o due process na tinatawag sa pagdinig ng mga ganyan? Remember yung mga, was it in Dapeco? Yung Davao basta yung may pinalabas din sila noon na preso
at inupo din sa Kongreso para naman maging isang credible witness di umano na wala namang court order para Yun palabasin. ang mabigat. Yun ang eh, no? tanong may nire-respeto pa ba Saka sila ngayon? mas credible ba talaga yung mga convicted fellow? Yeah, di ba? You were convicted for a reason. Oo, Di ba? tapos ito yung mga papakinggan nyo. Mm-mm. Samantalang yung isang Pangulo ng Pilipinas na talaga namang nagkaroon ng malinaw at mahusay na legasiya para sa mamayang Pilipino, pilit nyong sinisira. At saka itong mga kongresistan to na gumigibangay kay PRRD, hindi ba kayo nakinabang ng mga nakaraang administrasyon? Di ba? Tapos ngayon, kung bumaliktad kayo at kung mag-tridor kayo sa ngalan ng dikta ng Panginoon nyo sa Kongreso, ganyan na lang ang mga ginagawa. Ayan, ibalik natin dyan, Marlon, no? Yung hindi ba sila Husay talaga nitong si yung mga punto de vista nitong si Sir Marlon, may kurot eh. May kurot eh. Pagka maririnig ho yun ng mga ordinaryong Pilipino, husay talaga. nakinabang? Hindi ba kayo nakinabang sa bait ng administrasyon nung nakaraan na under PRRD? At ngayon na hindi na siya Pangulo, lahat kayo naglundagan sa administrasyon ngayon ng Marcos Jr., di ba? Yep. Tapos, where is the logic there kung isisisi ninyo na isang malaking impluensya o factor ang isang Duterte sa pagkakapanalo ng Miro Systems naman sa COMELEC na knowing that PRRD is no longer the most influential authority na nakaupo dyan sa ating bansa ngayon, di ba? Bakit sa tingin nyo malulusutan niya ang isang George Garcia ng COMELEC na pinaupo o pinapwesto ng mag-asawang Marcos Jr.? Partikular na ang numero unong nag-recommend si Lisa Araneta Marcos. Yes. And may bintang na si COMELEC Chairman George Garcia ay tumanggap. At may mga offshore account. Kamal-kamal ang pera sa Kamal-kamal. kanyang offshore accounts. Sa tingin ninyo, tanga yan para malusutan ng isang Duterte na siya ang sundin pagdating sa pagdidikta na Miro Systems ang iupo ninyo? Hindi, di ba? Babalikan ko lang, may comment si OFW Hero. Ay. Yung mga nawawalang bata. Ang Yung dami-dami. pagbitay sa kababayan So, yan. nating sa Saudi Arabia. Di ba? Oo. Mas importante bang usapin, pakinggan ang testimonya ng isang Kerwin Espinosa kaysa alamin kung nasa na to mga nawawalang bata na to, di ba? At ang mga hakbang na diplomatic talks na ginagawa upang maisalba pa o mailigtas ang siyang nakapila for Marlon for bitay sa pagbitay, Saudi. no? Oo. At kung talagang seryoso kayo sa paglaban kontra sa ipinagbabawal na gamot, nagtanong na ba kayo? May pagtatangka ba kayo para usisahin kung ano na ang follow-up operations ng DILG, ng Philippine National Police, patungkol doon sa mga kasabwat sa sindikato ng isang banda driver Yun, na naputol, nahulihan diba? ng tunay-tunaladang G, ipinagbabawal na G sa Alitagtag, Batangas. Tapos maririnig mo ang isang Marcos Jr. habang siya ay nasa ibang bansa sa Lao na sinasabing siya daw ang na-deceive ng isang VP Sara na Ayun. akala niya there is friendship between them, hindi pala. So naloko daw siya. Ikaw pa ngayon ang nabudol, animal ka? naku, Gila ka sa isa. Totoo lang, Marlo. Ayan na naman si Madam Pamela, bumabanat na naman. Naku po, yari kayo dyan. Game, Madam. Katawin mo. Yeah, Sa totoo lang, tama ka. ito yung taong napakalakas mag-gaslight, ika nga. Tama Ito ka. yung taong, siya na yung, alam mo yung caught red-handed, pero siya pa yung magdi-deny at sasabihin, hindi ho, biktima po ako. Diba? Para, bagkus lumalabas ngayon sa social media, Marlon, yung mga panahon nililigawan siya ng nililigawan ni Marcos Jr., Martin Romualdez at Amy Marcos, ang isang Inday Sara, nung Yo! siya ay mayor pa ng Davao, na Correct. nililigawan nilang magtandem para sa presidential election noong 2022. At saka yung sinabi niya na nag-apply siya na magiging BFF forever siya. Yo, di ba? Ikaw nga, self-confess, ka rin eh. Confess, eh, Self-confess addictus ka rin, Anyway. hindi gigil ako sa'yo. hindi ka nasaktan, hindi ka tinamaan nung mag-sorry sa mamayang Pilipino ang isang Vice President Sara Duterte. Na kung hindi dahil sa kanya, hindi mo makukuha yung 31 million boto mo nung nakalipas na eleksyon. Yung yung comms team naman ni Marcos Jr., Marlon, kapag sinimulan mo kasi ng mali ang tirada mo,
talagang mali na Dire-diretso kayo na. all the way. Dire-diretso. Totoo yan. Hindi man lang sumanib sa isipan ninyo na mag-recalibrate para mas tama ang inyong strategy sa communications dahil nagkaroon na kayo ng hydrocephalus dyan sa mga ulo ninyo na pagkalaki-laki na wala na kayong tinitig ng mali at tinatanggap na kritisismo para maitama ninyo ang mga strategiya ninyo. Correct. Yung hindi niyo na nga planong magtrabaho para magkaroon ng mga deliverables sa mga mandato ninyo, mas, di ba, mas pinili niyo pang magsimula or maging foundation ng comms strategy ninyo ang mga maling datos na inimbento lang ninyo. Correct. Nakakairita. Correct. Parang anyari kay Secretary Cesar Chavez, ang agang nabulok ng mamang to. Alam mo pa, may tinatanong ka, anyari. Oo. May tanong din ako. Hmm. Anyari kay Special Assistant to the President, Anton Lagdameo. Naku Marlon, dito yung tinatawag na nating dog eat dog. Eat dog, Yung no? sila doon So, nagkakainan na naku, naghihilahan pa ba? naghihilahan So pa parang ba? totoo ang impormasyon natin na ilang buwan nang hindi nag-uusap ang isang Lisa Araneta Marcos at si Anton Lagdameo. Kasi ganito yan Marlon ha, i-ano lang din natin, ilatag natin ng konti. Kung ano man ang pangingialam na ginawa ng isang Sap Anton Lagdameo sa BARM, o kung ano man yung mga ginawa niyang paninikil ba ang tawag doon, yung panunupil sa mga LGU officials nung mga nakaraang inano niya, let's say si Gob Hubahib na Actually, tawag sabihin ko nga dapat inano governor. niya anong tawag sa ganun? Hinaras niya. Hinaras nila, tapos di ba parang sinuspend nila. Spend Lahat naman ng ginawa ng isang Anton Lagdameo, may basbas ng mas nakatataas sa kanya. mismo. We just do not know kung ang mas nakakataas sa kanya yung pangulong inihalal ng mga tao o yung asawang Walang mandato. walang mandato. Na nagpipiling Pangulo. Ay, dahil nga siguro weak yung asawa. Ganda naman nito. Ang ganda nitong... Yung mga ginawa niya may basbas. Ito ngayon, Sarap lang pakinggan, yung sarap lang lahat pakinggan. ngayon ng Ensaymada vloggers na ang tinitira at kinokontent si Anton Lagdameo sa pagiging walang alam nito at pakialamero nito, imposibleng walang basbas yan ng mas mataas pa kay Sap Anton Lagdameo. Ibig sabihin, may basbas yan na, o sige, tirahin ninyo. Saka halos si isa content, no? Oo, no? Si isa linya. Diyan mo malalaman talaga ang kalidad ng Marlon, ng mga Ensaymada vloggers. They live with a script. Correct. Kasi hindi sa pag-ano, tayo iba-iba, no? Oo, Iba-iba iba-iba. yung content natin, Oo. iba-iba content nila Joey, Correct. Nila Sas, nila Evie, Evie, nila Princess Maui, PH, di ba? Nila diba? PH, Parang iba-iba eh. halo-halo Si Boss Jojo, Ayan, sila Bam. Sir Jojo, Bisdaqueros, diba? BMR Channel. BMR Correct, Channel, correct. Iba-iba eh. Anyway, ang... Wala akong script kumbaga kung ano lang makita mo sa social media, yun lang ilalatag mo. Pero pag meron ho tayo nakikitang ganito, punta ho kasi kayo dito kay Pampamela at Sir Marlon. Subscribe ho kayo sa channel nila. Ano ho kasi ang problema, hindi ho consistent mag-upload itong sila Madam. Maraming salamat ho. Mag-ingat ho kayo lahat. Dito na ho natatapusin ang ating reaction video. Mamaya na ho tayo ulit makakapag-upload. Meron ho tayong lakad. Medyo matatagalan ho ang ating susunod na upload dito. Pagkatapos ito, wag ho muna kayo maghanap ng susunod na video. Yung iba kasi, kaya pagka tuloy-tuloy, pagkatapos ng video, meron tayong mabasa ng comment. Okay, PH, tapos na to. Ano yung susunod na update? Ang dami nga naman nangyayari, kaya talagang kailangan nun natin maihatid yun sa ating mga kabayan. Maraming salamat to. Mag-ingat to kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas. Maraming salamat sa Third Floor Studio, Sir Marlon at Ma'am Pamela. Palakpakan nun. Galing.